Praise God. Good morning sa inyong lahat. Good morning sa mga anak ng Diyos. Tayo po ay muli dadako na sa ating worship sa Panginoon. Papasalamat sa Kanya, pagsamba, at pagwalhati sa Kanyang banal na pangalan. Tayo po ba ay excited na magpuri sa Panginoon sa araw na ito? Okay, tayo lahat ay magsitayo mga kapatid para po sa pasimula ng ating pong pagsamba sa Panginoon. Bigyan mo rin natin ang malakas na palakpakan ng Diyos. Taas po natin ang ating mga kamay. At ngayong umaga, hingin po na natin ang paspas at pangunguna ng ating Panginoon bago tayo magsimula sa ating pagpupuri. Maraming salamat po muli, Panginoon Diyos. At ngayong araw na ito ay binigay mo po ang napakagandang araw at sandali para kami, Panginoon, ay muling mag-alay ng pasasalamat, ng pagsamba, at walatin ang iyong banal na pangalan. Papasalamat kami sa buong linggo, iningatan mo kami, pinagpala mo ng aming buhay, ginabayan mo kami. Maraming salamat sa iyong pagmamahal sa amin, sa iyong kahabagan. Maraming salamat at kayo ang Diyos na laging sumusubaybay at nag-iingat sa amin. Ngayong umaga, bago po namin simulan ang aming pagsamba at pagpupuri sa iyo, Panginoon, pakalinisin mo ang aming mga puso at isipan sa oras na ito. At dalangin namin, Panginoon, ang iyong banal na dugo ang patuloy na siyang magtakip sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po at patuloy namin inaanayahan ang banal mong presensya na siyang malayang kumilos, pumuspos at gumalaw sa lugar na ito, Panginoon. Sinasaway namin ang lahat ng gawa ng diablo. Sinasaway namin ang lahat ng hadlang, distraction. In the name of Jesus, and Lord, we declare victory. Ang gawain sa araw na ito, we declare blessings, we declare healing, we declare prosperity in the name of Jesus. Maraming pong salamat. At ngayong araw na ito, sa iyo namin pinagkakatiwala ang buong sandali ng fellowship at aming inaakil na tagumpay. Ako'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Lahat magsabi ng malakas na Amen. Palakpakan natin si Jesus. Praise you, Jesus. So patuloy tayong magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Glory to God.
Patuloy tayong sumamba sa Panginoon. Niluwalhati, tinanatila, sinasamba kita, O Diyos ng buong
presensya ng Panginoon. Amen? At ngayong umaga, naniniwala tayo. Awitan pa lamang, gagaling ng ating mga sakit. Amen? Sa awitan pa lamang, answer prayer na tayo. Amen po ba? Kaya ngayong umaga, hayaan natin na ibigay natin ang ating the best na pagsasaya at pagpupuri sa ating Panginoon. Tayo na sa kanyang magpuri! Diyos, kanyang kabutihan, patuloy na ikalalasan. Di ka nagsasawa na kami lulu.
muli sa pagkakataon na ipinagkaloob niya sa atin na tayo po muli ay magkasama-sama upang tayo ay maglingkod sa Kanya sa pamamagitan po ng ating pong patuloy at patuloy po na pagsamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Praise God. So, pwede na po tayo po mga kapatid, kayo po na mga nanonood at nakatutok po sa live streaming na ito mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, bagamat kayo po ay hindi namin kasama physically, but kayo po ay nariyan nakatutok at nakikisama po sa aming pagsamba sa umaga nito. And by the way, meron pong kahilingan ng isang kapatid natin mula po sa Canada, mula po sa Ontario, Canada. Naka-lockdown sila ngayon mga kapatid due to rising of COVID-19 sa Canada. Yan po yung isang prayer request sa atin ng kapatid na Israel Quinto po. So sasama natin sila sa ating pong panalangin ngayong umaga nito. Pero bago po tayo makinig sa mga mensahe ng salita ng Diyos, ay nais po ng ilang mga kapatid natin magbalik ng papuri at pasasalamat sa Kanya. Ano po? Makaririnig po tayo ng mga patotoo po ngayong pong umaga nito. So praise God. Anyayahan po natin ang ating kapatid, Sister Ningning Magasa, para po sa kanyang testimony. Hallelujah! Praise God! Praise God! Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Gusto ko lamang pong magbalik ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. Kasi po, excuse me, medyo komplikado po itong aking papatotoo kasi tungkol sa aking kapatid. Yung kapatid ko po nasa Amerika. Hindi po namin nalaman nandito na po siya sa Pilipinas. Yung araw po na quarantine niya, lumabas na po siya sa hotel. Tapos, yung araw na yon is October 15. Araw po na namatay yung mother ko. So, nung namatay na siya, nagsabi ako sa aking mga kapatid na yung taga-Bacoor na, ate, patay na si mama. Ganito nangyari. Nagising na lang yung aming bunsong kapatid. Patay na pala yung mother namin. Hindi na po siya nagpahirap, hindi po siya yung ano po ba, yung hirap na nakita namin siya, parang natulog lang po siya. Yun po ang kanyang paglilisan. Tapos po, sinabi ko sa kapatid ko na ate, nasabi ko yung kapatid ko na, nandito na lang yung kapatid kong pangalawa na galing Amerika. So sabi ko sa kanya ate, sabihan mo na lang si Ate Pina na dumating na umalis na ating mama, sabi ko sa kanya. Tapos on that day, hindi po namin siya ginalaw kasi respeto sa kapatid namin na nasa Amerika, dumating niya siya, nakita niya yung mother namin at last minute. Tapos po, dahil po sa DASMA, bawal ang alisin yung bangkay. Sa DASMA, kailangan po sunugin. So, cremate. Pag sa bahay namatay, kay COVID, kay walang COVID, kailangan po cremate. Ang masaklap na nangyari, yung kapatid ko, pangalawa, dumating siya doon, binidyohan niya yung mother namin. Tapos, umalis na lang po. Pumunta siya sa barangay, nagtanong siya. Hindi naman siya pinayagan ng barangay na kunin yung labi ng mother ko. Tapos po, after 2 weeks, nagulat na lang kami, may subwenong dumating sa amin from NBI. Doon po kami nasindak ng kaming dalawang nakapatid kong bunso. Kasi napakahirap tanggapin na yung binibintang niya sa amin, na pinabayaan daw namin yung mother namin na namatay. 80 years old na po yung mother namin. So ano pa explain nyo? Meron pa po siya emphysema. Nagkasakit po siya. Nagsuka, nagtae. Sinugod na kapatid ko, pero ang sabi ng mga doktor sa kanya, kailangan pag ipinasok siya, sa symptomatic na po siya ilalagay. Di ba bang napakahirap sa amin yun? Wala namang sakit na COVID yung mother namin. Natatakot lang yung kapatid ko na ma-dehydrate siya. Kaya siya dinadali sa ospital. Tatlong ospital ang pinagdahan ng kapatid ko.
Pero ang ginawa ng kapatid kong galing Amerika, pina-NBI niya kami kasi pinabayaan daw namin yung mother namin na namatay. Pero with the grace of God po, at sa patuloy namin paghingi ng tulong sa Diyos, at sa kay Pastor na kami panalangin, yung magkapatid, punta po kami ng NBI. Tapos po napakabuti ng Diyos kasi alam niyo po, sabi ng NBI officer sa amin, ganito na lang po, tuturuan ko na lang po kayo kung paano ang gagawin yung response dito sa gawang pagbibinta ng kapatid Diyos. How good is God? Pero yung tinuruan ko po kami, di ba po siyang lawyer ng kapatid ko. Kaya napakabuti ng Diyos kasi hindi na kami pinabayaan. Actually, sinabi niya para dalhin na business ang kaso na ito. Dahil wala itong kwenta-kwenta. Oh, hallelujah! Praise God! Kaya po ang lahat ng papuri, pagdakil at pagniwalhati ay tanging para sa Panginoon lang. Amen! Praise the Lord. Purihin po ang kakilaki ng Diyos na buhay. So meron pa bang nais magbalik ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos? Praise God. Sa loob po ba ng 8 buwan na tayo po ay na-lockdown, wala bang ginawa ang Diyos sa inyo para kayo ay magpasalamat sa Kanya? Ano po? Praise God. Meron mo ba na nais pang magpuri, magpasalamat? Ayun po, ang ating kapatid, Sister Lisa Villarico po. Praise God. Hallelujah. Ako po si Barbie sa Delatorre po. Pero sa Facebook ko, sa Villarico. Solo parents po ako. Wala nang lockdown. Wala po akong trabaho, pero kapag ko po mga anak ko, tulungan ng mga kaibigan. Dati ko lang akong tuwa na kay Lord. Kung may nagbibigay sa akin, yung pinapansin yun. Lagi ko tinatanong, Lord, bakit? Kastanan ko. Tapos kahapon po, di pa namin pag-ibig sa asawa ko. Sabi ni Sister Rosa, lakarin namin, hindi kami alam ng piyanan ko eh. Pero tinuloy ko mag-text sa piyanan ko nung sabi ko tayo, baka pwede humingi ng resibo. Kasi hinihingi ako ng resibo ng pag-ibig sa mga negosyo sa asawa ko. Pero bago ako nag-text sa piyanan ko, nag-pray muna ako talaga kay Lord. Awa ko na Diyos kayo ng piyanan ko yun. Para sa authorization na makakuha ko ng resibo. Thank you po talaga. Tsaka yung nagbibigay sa akin ng tulong. Sa atin ang pakalayo ko kay God po. Nakilala ko na po talaga siya. Thank you po. Salamat po. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Meron pa ba, mga kapatid? Praise God. Yes, Brother Lloyd. Amen. Ito. Nagma-alcohol na yan. Meron dito, promise. Ito na lang pala. Kasi pasa-pasa ng mic eh. Tanggalin ko na yung mask ko kasi hindi ako naniniwalang tatamaan ako ng coronavirus eh. Amen. Ginagamit ko lang ang mask kapag masyadong dikit-dikit yung usapan. Pero kung ang layo-layo naman ito, paano naman ako hawaan? Sabi niya, God is a healer. Amen! Amen. Okay, gusto ko lang po ipatutuo sa inyo yung pangyayari ng COVID. Siguro first time natin, okay lang ba matotoo ng Pastor? Nawalan po tayo ng trabaho, nawalan po tayo ng mga bagay na para sa ating buhay, pero napakabait po ng Diyos sa amin dahil nung nag-lockdown, wala na po akong biyahe sa Grab. Talagang zero na tayo, tutuusin mo, zero. Siyempre, sa panalangin, tapos sa mga ginawa niyang pagpapala, sumagot agad ang Panginoon. Akalain yung naarkila ako nang wala sa lugar. Ibig sabihin, lockdown siya, pero may umarkila sa akin na isang Kristiyano din. Kinuha niya ako na maging service ng mga tauhan niya para gumawa ng swimming pool. Ito yung gumagawa sa from Bacoor to Pampanga. Sabi ko nga, paano ba yan? Lockdown. Pero purihin ng Diyos, ilang beses po ako pabalik-balik, wala pong checkpoint, walang naninita, wala lahat. Pero kumpleto po tayo sa papeles. Kaya napakabuti po ng Panginoon, hindi po tayo na zero. Mas malaki pa, nung nag-grab ako, napakaliit ang kinikita ko, tumatakbo ako ng umaga hanggang gabi. Talagang hindi po, tama lang, pero hindi po dapat ganun ang kita. Pero dahil mabait ang Panginoon,
sa lockdown na yun dahil tayo ay Kristiyano, tayo ay nananampalataya. Akalain niyo pong marami pong naarkila pa ako sa ibang lugar. At meron pa akong binigay ang Panginoon sa akin, yung kila Brother Bob na Skyhawk. Ayaw niya ng kanyang mga trabahador ay sumakay ng public utility, ayaw niya sumakay sa mga ganon. Kinontak ako kung pwede raw ako na ako maghatid ng mga tao niya, purihin ng Panginoon. Kaya po, akalain niyo pagpapala ng Panginoon, tuloy-tuloy, lockdown, wala pong kita, pero tuloy-tuloy po ang pagpapala ng Panginoon. Kaya wag po tayong manghinawa na manalangin, purihin ng Panginoon na napakabuti po niya. At ako po ay naniniwala na kahit iba-iba yung sakay ko, alam ko po hindi ako tatamaan dahil ito pong coronavirus ay gawa ng Diablo to eh. Ba't tayo maniniwala? Ba't tayo maniniwala na tatamaan ka, magkakasakit ka? Eh normal naman po ang sintomas ng mga tao. Ang sintomas po, ubo, sipon, lagnat. Eh normal na po sa Pilipino yun eh. Normal na po sa Pilipino yung ganun sakit. Hindi na nga po nagpapadoktor eh. Sasabihin lang ng nanay mo, minom ka lang ng Biogesic, okay na yan. Minom ka lang ng tsakang mainit, okay na yan. Pero yun po ang sintomas ng coronavirus. Isipin nyo, niloloko lang tayo ng mga taong gumagawa ng ganitong kalokohan. Sa atin po ba sa church, meron tinamaan dito sa church? Sa church walang imposible? Wala, di ba? Dahil Kristiyano tayo, anak tayo ng Diyos. Sabi ng Diyos, ako ang manggagamot. Kaya huwag tayong matakot. At tulad po niya, huwag natatakot kayo. Ang dami natin. Ang dami natin umaatin. At lumaganap ang salita ng Diyos sa internet. Akalain niyo dati linggo lang, di ba? Ngayon, si Pastor, wala nang pahinga. Tuloy-tuloy na. Di ba? Ang saya, ang saya, ang saya. Sabi nga, God is good, God is good. God is good all the time. Amen. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Amen. Praise God. Meron pa ho ba? Ha? Meron pa ho. Sige po, hanggang open po ang ating floor para po sa mga nais na hindi ko kayo pipigilan na magbalik ng papuri at pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Praise God. And by the way, atin po munang update sa ating pong Operation Tulungan. Ang cash donation po natin ay nasa 14K na po, 14,000. Purihin ng Panginoon. So tayo po ay patuloy na manghihingi po ng ating mga donasyon para po sa itutulong po natin. Marami pong mga tumutulong ngayon, mga kapatid natin sa mga iba't ibang panig po ng mga nasalanta po, no? Praise God. Kahapon nga ay nakita ko po yung isang sikat na vlogger, praise God. Yung taga rito sa Las Piñas, si Basel. Napanood ko yung kanyang vlog, talaga namang grabe yung kanyang ipinamili na mga pangtulong niya sa mga kasama niya pa yung Koreano, yung street vendor na Koreano na tinulungan niya. Nag-repack po sila. Praise God. At napakarami po ng kanyang pong dadaling tulong sa mga nasalanta. Padadaig pa ba naman tayo doon sa mga taong iyon, tayo po yung mga anak ng Diyos, tayo po yung mga Kristiyano. Amen? Nakarapat dapat din naman dahil diyan po tayo nilikha ng Panginoon. Ano po? Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 10, tayo po ay ginawa at nilikha ng Panginoon upang tayo ay iniligtas niya para sa mga mabubuting gawa. Amen. Praise God. Hallelujah. So, purihin ng Panginoon Diyos. So, meron pa ba, mga kapatid? Ha? Praise God. Purihin ng Panginoon. Okay? Kung wala na po, dadako na po tayo sa ating pong mga salita, sa ating pong mga mensahe, sa salita ng Diyos. Praise God, kayo po na mga nakasubaybay diyan po sa inyong pong mga tahanan. Praise God, isa sa mga susi kung bakit po tayo ay gaya ng sinabi ni Brother Lloyd, na tayo ay hindi tinatamaan o hindi tinamaan ng mga COVID-19 na yan o hindi tayo apektado ng mga nagaganap at nangyayari sa ating paligid. Simple lang po mga kapatid. Ano po iyon? Because we do not magnify our problems. Amen. Amen. Alam niyo ba yung magnifying glass? Yung magnifying glass, saan ginagamit ito?
sa mga maliliit na bagay upang ito ay lumaki. Amen po ba? Diyan ginagamit yan. Kaya nga, kapag ka ang problema po ay patuloy mo pong minamagnify sa buhay mo, lumalaki ang problema. So why not, instead of magnifying your problem, magnifying COVID-19, this pandemic crisis, why not magnify the promises of God? Amen. Amen? Romans chapter 4, verse 19 to 21. Romans chapter 4, verse 19 to 21. Praise God. Ang mensahe natin, pagtuunan ang pangako ng Diyos, hindi ang problema. At hindi humina sa pananampalataya na ipinilagay man ang kanyang katawang tulad sa patay. Gayon siya may 100 taon na. Ito po ay si Abraham. Ano po? At ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah, kundi sa pagtingin niya, pakinggan po ninyo ito sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos. At hindi nag-alilangan sa pamamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas ng lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya na niluluwalhati ang Diyos at lubos na nanalig na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihang makagawa noon. So tignan po ninyo praise God. Itong mag-asawa na si Abraham at si Sarah ay napangakuan ng Diyos na sila ay magkakaroon pa ng anak sa kabila na sila po ay mga uugod-ugod na. Yun lang pong mga kapatid, no? Na ang edad mo ay nasa 40 pataas, medyo hirap na yan, tsambahan na lang. And what more kung ang edad mo ay nasa 100 taon. At hindi lang yung edad ang may problema, kundi sinabi ng ating binasa ay yung pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. Pero ano ang ginawa ni Abraham? Saan siya tumingin, mga kapatid? Tinignan ba nila ang kanilang katawan? Tinignan ba niya yung kanilang edad? Yung kanilang sitwasyon? Kundi sabi dito sa talatang 20, siya ay tumingin sa pangako ng Diyos. Ano ang pangako ng Diyos sa kanya? Sila ay magkakaroon ng anak. Hallelujah! So that means, mga kapatid, sinasabi dito, hindi siya nag-alinlangan. Amen! Sa tingin ba ninyo matutupad itong mga pangako kung ang isipan, kung ang mga ginagawa ni Abraham na palagi sa kanyang buhay ay isipin yung kanyang edad, isipin yung kanilang katandaan? Magaganap ba ito? Hindi po magaganap ito. Kundi ang sabi nito, lumakas ng lumakas ang kanyang pananampalataya na niluluwalhati ang Diyos. Why? It is because, sabi nito, nanalig siya. Nanalig sa mga pangako ng Diyos. Kayo ba'y nananalig sa mga pangako ng Panginoon? Ha? Mga kapatid, alam niyo kung ano ang pinagtutuunan natin ng pansin, ito ang ating pinalalaki. Amen po ba? Ang pagtuon sa mga problema ay gagawing mas malaki kaysa talagang ito, binabago nito ang ating mga pag-iisip, ang ating mga pang-unawa. Praise God. Tignan ninyo mga kapatid, di ba? Yung isang maliit na barya, no? Piso, halimbawa. Praise God.
Kumuha ka ng piso, tumingin ka sa itaas sa araw, at pagkatapos itakip mo, ano makikita mo? Wala. Ano ang nakatakip sa iyo? Isang maliit na barya. Kayang-kaya niyang takpan. Amen po ba? Praise God. Na ito ay humahadlang. Kaya kung nakatingin ka sa isang kung nakapuon ka sa isang bagay na hindi mo gusto para sa iyong sarili, hahadlangan nito ang mga kamanghamanghang pangako, mga kamanghamanghang hinaharap na inilaan ng Diyos para sa iyo. Na sa halip na makamit mo yung pangako ng Diyos, ito ang pipigil. Ito ang hahadlang dahil lamang sa isang maliit na problema na iyong pinalalaki. Kaya nga, dumami ang COVID. Bakit? Masyadong, na-sense, ano ba tawag ito? Ganun na nga. Praise God. Parang hirap. Praise God. Kung baga, pinalaki. Pinalaki ng media. Pinalaki ng kung sino-sinong tao, ng social media, ng mga mainstream, ng mga WHO. Yes, hallelujah. Sila ang nagpalaki sa isang maliit na problema sana. Dahil wala na pong ginawa ang ating pamahalaan, ang mga bansa, kundi pag-usapan ang COVID na magnify siya. Tama po ba? Masyadong napalaki. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya sinasabi po rito, huwag palakihin kung ano ang mali, kung ano ang hindi tama. Ituon natin ang ating pansin sa sinasabi ng Diyos. Hindi sa sinasabi ng mundong ito, mga kapatid. Hallelujah! Ikaw ay matatakot. Sabi nga, dapat tayo po ay huwag matakot, praise God, na mga bagay na ito na nagaganap, kung hindi, dapat tayo po ay manalig at sumampalataya sa mga kamanghamanghang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Amen? Hallelujah! Tulad po natin, praise God. Sabi nga ng Psalms 139 verse 14, I will praise you, O Lord, for I am fearfully and wonderfully made. Naniniwala ba kayo, mga kapatid? Na dapat natin purihin ang Diyos at luwalhatiin siya sapagkat tayo po ay ginawa niya, We are fearfully and wonderfully made. That is why sabi dito ni David, marvelous are your works, and that my soul knows very well. Hindi dapat matakpan, hindi dapat makublihan ng mga masasamang nagaganap at nangyayari yung mga kamanghamanghang ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Praise God. Sabi nga rin sa kwento, ito isang walang kinalaman sa ating mensahe. Praise God. Meron daw pong isang batang babae na nagtanong sa kanyang nanay tungkol po sa pagkakalika sa tao. Sabi niya, Nay, paano ba ang tao ay nalikha? Praise God. Sabi niya, anak, ang tao ay nalikha nung kapanahunan ni Adan at ni Eva. Doon nang galing. Doon ang pasimula ng pagkakalika. So, hindi na kontento yung bata doon sa sagot ng nanay. Nagtanong doon sa tatay. Sabi niya, ay, paano ba nilikha ang tao? Ay anak, ang tao ay nagmula sa lahi ng mga unggoy. So na-confuse yung bata. Ba't ganun? Iba yung sagot ni nanay, iba yung sagot ni tatay. So bumalik siya sa nanay niya, Nay, ba't ganun? Magkaiba kayo na sagot ni tatay, ano ba talagang totoo? Sabi ng nanay, aba, anak,
Sabi niya, basta ako sa side namin, sa pamilya namin, nanggaling tayo kay Adan at kay Eva. Ewan ko sa side ng tatay mo kung saan sila galing. Praise God. Hindi ko alam sa side ng tatay mo, basta kami sa side ng pamilya namin. We are created according to God's image. Ngayon, kung yung side ng tatay mo, doon sila galing, problema na. Praise God. Hallelujah. So, mga kapatid, sabi dito, ihinto natin yung pagtuon sa mga problema at simulang pagtuunan ang mga pangako ng Diyos. Kung babaguhin natin ang ating pagtuon, maaalis nito ang lahat ng ating mga pag-aalala at ang pananampalataya sa buhay natin ay aangat at babangon. Ang Diyos, pakinggan ninyo, ang Diyos ay mas malaki kaysa sa anumang kinahaharap mo ngayon. Mas malaki ang Diyos natin. Ano man ang pinaniniwalaan mo, sa halip na mag-alala, maghanap tayo ng pangako ng Diyos na maaari nating panindigan. Amen? Ako ang tagal ko nang naninindigan sa pangako ng Diyos nang ako ay nagtalaga at ako ay naglingkod as a full-time servant of God. Ang pangakong lagi kong pinaninindigan at kailanman na hindi ko iniaalis, ang Diyos, hindi ako pababayaan. Yan ang pangako niya. Sinabi ni David, di ba? Naging bata ako, naging matanda ako, hindi ko nakitang pinabayaan ng Diyos ang mga taong matuwid na nanghingi o nanlimos man lamang ng tinapay. Yan ang pangako na aking pong pinangawakan, mga kapatid. Si Jehoshaphat, alamin ninyo ang kasaysayan ni Jehoshaphat. Sa ikalawang Kronika, Kapitulo 20, mababasa po natin doon kung saan sila po ay naharap sa isang napakaraming kalaban, kaaway. Major enemies, outnumber po sila. Ang ratio po is 10:1, ang ratio ng labanan. Hallelujah! But, ano ang sinabi ni Jehoshaphat? Ano ang kanyang minagnify? Minagnify ba niya yung dami ng kaaway? Ha? No. Sabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 6. Listen to this. Ano sabi niya? Lord, the God of our ancestor, are you not the God who is in heaven? You rule over all the kingdom of the nations. Power and might are in your hand. And no one, sabi niya, wala ni isa, no one can withstand you. So, sabi niya, nothing can withstand you. Hallelujah! Minagnify niya hindi yung dami ng kanilang kaaway, kundi yung kapangyarihan ng Diyos. Amen! Kung gano'ng kadakila. Hallelujah! Sinasabi niya rito, you rule over the kingdom of the nation. Power and might are in your hand. Hallelujah! Praise God! Sinasabi po rito mga kapatid, walang sino man ang makapananaig sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya hindi dapat tayo mag-alinlangan. Sa halip na tayo po ay magreklamo tungkol sa pagbagsak ng ekonomiya, tungkol sa kawalan ng trabaho. Praise God, sa halip na yan ang pag-usapan natin mga kapatid, why not ang mga pangako ng Diyos ang ating pagbulay-bulayan? Pag-uusapan natin ang mga problema tapos aasa tayo ng tagumpay. Ha? Aasa ka
Mag-expect ka ng victory kung ang pinag-uusapan niyo palagi ay defeat? How come? You're expecting victory, pero kung yung minamagnify mo palagi, yung pinalalaki mo palagi, ay yung mga problemang pinagdadaanan mo sa buhay. Tama po ba? God is greater than your financial difficulty. Amen. Hallelujah. You're more powerful than the opposition in this, sabi nga, legal battle. Amen? Mas makapangyarihan ang Diyos mo. Huwag mong mamaliitin ang Diyos mo. Sabi nga nung ating kapatid, no, sabi niya, yung kapatid ni Sister Ning, no, ano pa naman ang laban natin doon? Mayaman yun. Sa Amerika yun. Sabi ko, mas mayaman ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen. Praise God. Sabi ko, you're more powerful dahil yung Diyos mo. Amen? Yung Diyos na ating pinaglilingkuran. So huwag mo palakihin yung problema. Ang palakihin mo yung pananampalataya mo. Hindi yung problema. Amen? Amen. Hallelujah. Tulad din po ng mga nangyari po kala Joshua at kay Caleb doon sa Book of Numbers. Di ba? Ano ang kanilang nakita doon nung sila isinubo ni Moses para ispiyahan yung promised land? 12 silang isinugo. Outnumbered si Joshua at si Caleb dahil yung 10. Praise God. They said, they're giant. Sabi niya, ang mga higante yung nakatira doon. We can defeat them. Hindi natin sila matatalo. Puro higante sila. Puro sila mga matataas na tao na naroon. Pero anong sagot ni Joshua at ni Caleb? Did they magnify the giants? Ha? Hindi. Ano sinabi roon? Joshua and Caleb, they said, sabi nila, they're big. Malaki sila. But God is bigger than them. Yun ang kanilang sinabi. Mas malaki. Sabi nila, our God is bigger. So yung isang grupo, nakapokus sila doon sa problema. But Joshua and Caleb, nakapokus sila hindi sa size ng problem, kundi sa size ng Diyos. Hallelujah. At ito ang maling pananaw na naglalayo sa atin sa mga dapat na pangako ng Diyos na dapat sana'y nakakamit natin, mga kapatid. Ito ang maling pananaw na naglayo sa mga Israelita sa promised land na maaaring mangyari sa atin kung ang ating pananaw ay katulad ng mga sa Israelita. At dahil dito'y hindi natin nakakamit ang mga pangako ng Diyos. Hallelujah. At isa pa, sa panahon naman ni David, sa 1 Samuel chapter 17, another giant. Isa na namang higante. But if you read this story of David, he never said, hindi niya kailanman sinabi na si Goliath ay higante. Wala kayong mababasa dyan na tinawag niyang giant si Goliath. Ano ang tawag niya kay Goliath? Philistine, uncircumcised. Yun ang kanyang sinabi. He never called him giant. He called him uncircumcised Philistine. Hallelujah. Tingnan ninyo mga kapatid, yung mga kapatid
ni David at yung ibang mga Israelita, they were intimidated and afraid dahil nga sa size. Praise God. Imagine, di ba? 40 araw, 40 gabi na sila ay hinahamon ng higanting ito. So sa loob ng 40 araw at 40 gabi, sila po ay pinaghaharian ng takot. Lumaki ng lumaki yung problema nila. Kaya nga po, kung mababasa ninyo mga kapatid, nandoon po si David sa sitwasyon iyon na kung saan nakita niya sa kanyang dalawang mata, narinig niya kung paano dinudusta ng higanting ito ang bayan ng Israel. At sa katunayan, yung kanyang kapatid na lalaki na si Eliab, di ba, nagalit pa sa kanya. Sabi niya, anong ginagawa mo rito? Nagchichismis ka, nag-uusi ka, iniwanan mo yung mga tupa natin. Anong sinabi ni David? Is there not a cause? Wala bang dahilan para ako ay naririto? Ha? Wala bang dahilan? Hallelujah! So, anong ginawa niya, mga kapatid? Sabi nung kanyang nung siya lumapit, no? Sabi lumapit siya kay Saul, sabi ni Saul, ano sabi sa kanya ni Saul? They told David he didn't have a chance. Wala kang pagkakataon. Praise God. Dahil si Goliath ay malaki para iyong tamaan. But David said, no, he's too big. Malaki siya para ako ay hindi tumama sa kanya. Para ma-miss ko siya. Para hindi ko siya tamaan. Hallelujah. Kaya nga sabi rito ni David sa 1 Samuel 17 verse 45. Ano sabi rito? David said to the Philistine, you come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defiled. Hallelujah! Praise God! So, ano nangyari? He defeated a huge giant. Natalo niya ang isang higante. Why? He didn't, sabi nito, hindi siya nakapokus sa laki ni Goliath, kundi sa size ng Diyos. Amen? Ganun ba kalaki mga problema natin? Mga problema ninyo? Mga kapatid? Sabi ni Paul sa Philippians 1:28, do not be intimidated by your enemies. Huwag kayong matatakot. Huwag kayong takot sa mga kaaway. Sabi niya, na ito sa kanila ay malino na tanda ng kapahamakan, dapat tandaan ng inyong pagkaligtas at ito'y mula sa Diyos. Amen. Magkaroon lang po tayo ng tamang pananaw, tamang perspective, mga kapatid, na yung Diyos na ating pong pinaglilingkuran ay nasa ating tabi. Hindi tayo iiwanan. At sakto na hindi siya nasa tabi ninyo, ha? Siya ay sa inyo. Sa atin. Amen? Yan ang malaking pagkakaiba ng mga panahon ng nila David, panahon nila Moses. Praise God. Ang banal na espiritu sa panahon nila ay sinasabi po roon, the Spirit or the presence of the Lord is with them. Sumasama sa kanila. But now, sa ating kapanahunan, the Spirit of God hindi ho sumasa atin. Kundi ang Espiritu ng Diyos is in you. Nananahan sa ating mga puso.
1 Corinthians 3:16, know ye not that your body is the temple of the Holy Spirit? Hindi ba ninyo alam na nananahan sa inyo ang kanyang banal na Espiritu? Amen? So magkaroon lang po tayo ng tamang perspective. No, tignan po natin yung mga problema, yung mga suliranin doon po sa punto de vista ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Meron daw pong isang tatay, praise God, na isang bata na lagi po siyang nababagabag, lagi siyang nag-aalala dahil siya po ay laging binubuli. No, dahil maliit siya, no, binubuli siya palagi at yung mga nagbubuli sa kanya, mga malalaki. Praise God, alam niyo yung ginawa ng tatay, binilhan po siya ng binocular. Alam niyo ba yung binocular? Ha? Pastor naman, binocular ka pa. Di telescope na lang, para mas madali nilang naintindihan. Telescope. So yun ang ibinili sa kanya. At itong batang ito, ginamit niya yung kanyang telescope, tingnan niya yung mga nambubuli sa kanya. No? Sa pamamagitan ng telescope. Pero ang pagkakamaling nagawa ng bata, baliktad na tumingin siya. Hindi niya kasi alam, no? Kaya baliktad yung pagkakatingin. At pagtingin niya, mga kapatid, nakita niya yung mga nambubuli sa kanya, ang liliit. Kaya mula noong araw na yun, hindi na siya natakot sa mga nagbubuli sa kanya. Abay, maliliit pa pala itong mga kaaway ko, itong mga ano. So lumakas yung kanyang loob. Praise God. Dahil nabaliktad yung pagtingin niya doon sa mga nagbubuli sa kanya. Kaya nga tayo, mga kapatid, kung babaliktarin lang natin ang ating pananaw regarding problems, no? Regarding sa mga suliranin, sa mga pinagdadaanan natin, huwag natin itong tignan ng diretsyo sa ating mga sariling pananaw. Kundi baliktarin natin ito, ilagay natin sa pananaw ng Diyos, sa pananaw ng kanyang mga pangako, at titiyakin ko sa inyo, lahat ng yan ay liliit. Amen! Hallelujah! Ang isang issue na maaaring imposibleng malutas, pero kung babaliktarin mo yung telescope at titignan mo, makikita mo na ito isang maliit na bagay na lang para sa Diyos. Kung matututunan mong tumuon sa mga pangako ng Diyos, malalampasan mo ang mga hadlang na mukhang hindi kayang malutas. So if you're turning around, kapatid, you see it from the right perspective. Zerubbabel, sa book of Zechariah chapter 4, praise God, no? Hallelujah. Siya po ay nangako na i-rebuild niya yung temple ng Diyos, but everything came against him. Praise God. So, hindi siya makapag-hire ng mga workers, hindi siya makakuha ng mga material o ng mga permit para ma-rebuild niya yung tinatawag na Temple of God. Dahil lahat kontra at laban sa kanya. So, parang tingin niya ay imposible niyang magawa ang mga bagay na ito. Yung kanyang opposition seemed too powerful. Hallelujah! Kaya ano sabi nun sa verse 7 ng chapter 4 ng Zechariah? Anong sabi niya? For who are you? Sino ka? Who are you? O great mountain! The word great mountains is speaking of every human obstacle. Hallelujah. Before Zerubbabel, who with Joshua had led the return of the exile from Babylon and was undertaking the rebuilding of the temple before him, sabi dito, you shall become a plain. Mapapatag ka. Hallelujah. Praise God. Sabi dito, sino ka o malaking bundok? Sa harap ni Zerubbabel ay magiging kapatagan ka. At kanyang ilalabas ang pangulong bato na may hiyawan. Grace, grace, sabi dito, no? Crying grace, grace to it. Hallelujah.
Kaya nga, natapos ni Zerubbabel yung proyekto na ipinagagawa sa kanya. So if you don't talk to your mountains will talk to you. Hallelujah. And this day, you will conquer your mountain. Mga kapatid. Hallelujah. Bilang mga anak ng Diyos, do what Abraham did. Gawin natin yung ginawa ni Abraham. Consider not your negative circumstances and consider your God. Amen? Sabi ni Jehoshaphat, Panginoon, wala kaming laban sa napakaraming kaaway na ito. Ngunit ang aking mga matay nakatuon sa iyo. Nakatingin sa iyo. Hallelujah. Learn to stay focused on the promises and not the problems, mga kapatid. And you will defeat your giants. Magagapit ninyo. Hallelujah. Bakit? Kung ano man ang pinangako ng Diyos, sabi rito, tutuparin niya. Amen. Pero, Pastor, paano tayo magtutuon? Paano tayo magtutuon sa mga pangako ng Diyos kung ni isang pangako? Kung ni isang pangako, sa kanyang mga salita ay wala tayong alam. How? Hallelujah. Paano mo itutuon ang sarili mo sa mga pangako? Kung ang alam lang natin ay puro problema, kung ang mga pinag-uusapan natin buong maghapon, buong magdamag ay problema, na nasa higaan na natutulog na problema pa rin. Nasa harap na ng pagkain, problema pa rin ang pinag-uusapan. Bawat oras, bawat sandali, puro problema ang pinag-uusapan. Paano nyo maitutuon kung ni isang salita sa mga pangako ng Diyos hindi natin alam? Mga kapatid. Tandaan niyo kung ang pinalalaki lang natin ay mga suliranin lang natin, hindi natin magagapi ang mga higante sa buhay natin. We should magnify the Lord and not the problem. Kapatid. And how are we going to magnify the Lord? How? Praise God. Psalms 34 verse 1 to 9. Ganito po ang tamang pagpapalaki sa mga pangako ng Diyos. Okay? Sabi dito sa verse 1, aking pupurihin ang Panginoon sa buong panahon. Buong panahon. Hallelujah! Gano'ng kadalas tayo magpuri sa Diyos? Araw lang ba ng linggo? O kapag tayo po ay nakaranas lang ng pagpapala, doon lang tayo magpupuri. Sabi ni David, buong panahon magpupuri ako sa Diyos. Anong ibig sabihin ito, mga kapatid? Hindi lamang sa mabuting kalalagayan, hindi lamang sa panahon ng kasaganaan tayo magpupuri sa Kanya, kundi sa bawat panahon, whether you are in good condition or in bad condition, you have to praise God. Amen? Kasi sabi niya rito, ang pagpupuri sa Kanya ay laging sa aking bibig. Nasa bibig. At talatang 2, sabi niya, ang aking kaluluwa ay maghahambog sa Panginoon. Magyayabang sa Panginoon. Ipagpapalaki ang mga kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Kaya sinabi dito sa talatang 3, ito yung pinakapuso ng kapitulong ito. O dakilain ninyo na kasama ko ang Panginoon at tayo'y mga bunyi na magkakasama na Kanyang pangalan.
Sa English translation, sinabi niya rito, "Oh, magnify the Lord with me." Hallelujah! Kaya nga merong kanta, alam niyo ba yung kantang yun? Oh, magnify the Lord, for He is worthy to be praised. Hosanna, blessed be the rock. Diba? Alam niyo ba yung kantang yun? Oh, magnify the Lord. Hallelujah. Kaya sinabi dito, at tayo yung mga bunyi na magkakasama ng kanyang pangalan. Verse 4, aking hinahanap ang Panginoon at sinagot niya ako. Iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga katakutan. Sila'y nagsitingin sa kanya at nakaliwanagan, at ang kanilang mga mukha ay hindi nalilito kailanman. Itong abang tao'y dumaing at dinirinig siya ng Panginoon at iniligtas siya sa lahat niyang mga kabagabagan. Ang anghel ng Panginoon ay umahantong sa buong palibot na nakatatakot sa kanya at ipinagsasanggalang sila. O, inyong tikman. See, sabi niya, come, see and taste the Lord. Hallelujah! Sabi niya rito, o inyong tikman at tignan ninyo ang Panginoon ay mabuti. Mapalad ang tao na nanganganlong sa Kanya. O mga takot kayo sa Panginoon, kayong mga banal niya, sapagkat walang kakulangan sa kanila na nangatatakot sa Kanya. See? Hindi pinagkukulang ng Diyos ang lahat ng may takot sa Kanya kapag tayo'y nanganlong sa ating Panginoong Diyos. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Kaya dapat lamang siya ang mataas. Siya ang madakila. Sabi ng John chapter 3 verse 30, He must increase. He must increase, but I must decrease. Hallelujah. Anong ibig sabihin ito? Siya ang dapat na madakila sa halip na ang ating mga pinagdadaanang problema. Huminto na tayo sa ating pong pagtingin sa ating sarili na tila palagi bang biktima ng pagkakataon, biktima ng sitwasyon, biktima ng mga kalamidad. Praise God. Praise God, matapos tayo ng yung pagkaawa natin sa ating mga sarili na lagi natin sinasabi at sinasambit na kawawa naman kami, ganito na lang ba kami, ganyan na lang ba ang buhay. Praise God, hallelujah. Lalo lang ninyong pinalalaki yung problema ninyo. Lalo lang ninyong pinalulubog ang sarili ninyo. Hallelujah. Hindi ho magandang sitwasyon yun, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, let us focus on God's promises and not our problem, because God is bigger than your problem. Amen. Amen. Hallelujah. Gano'ng kalaki ang Diyos? Gano'ng kalaki ang Diyos? Sinabi ng Gawa, Kapitulo 7, talata 49. Ito kung gano'ng kalaki ang Diyos. Ang sabi niya, ang langit ay ang aking luklukan, at ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa. Anong anyo ng bahay ang itatayo ninyo sa akin, sabi ng Panginoon? O anong dako ang aking pahingahan? See? Sa maliwanag, hindi makatatahan ng Diyos sa ganitong kalaking simbahan. Dahil lupa pala tungtungan na ng kanyang mga paa. So, sa tingin nyo ba, mas malaki ang problema nyo? Mas malaki ang problema natin kaysa sa Diyos na pinaglilingkuran natin? Lumalaki siya dahil minamagnify natin ang problema. The more
na tinitignan mo, the more na nakapokus ka sa problema mo, mas lalo yan lalaki. Lalaki, lalaki, at lalaki ang lalaki. Pero kayang takpan yan, kapatid. Ibalik mo lang. Baliktarin mo lang yung telescope, yung perspective, yung pananaw mo. Ituon mo sa mga pangako ng Diyos. Lilihid dyan. At mapapansin mo na lang, kapatid, you are rising above your problem. Amen? Tandaan ninyo, nasaan lugar ninyo nakalagay si Satanas? Nasaan? Nasa paa. Sa ilalim ng paa natin. Eh bakit tila baga, pag dumarating ang problema, nasa ibabaw ng ulo natin? He is under your feet. Amen? Praise God. Anong kailangan? Tapakan. Tapakan. Sige nga, tapakan nga ninyo. Hallelujah. Amen. Praise God. He is under our feet. Glory to God. Kaya ngayong umagang ito, mga kapatid, from now on, stop magnifying your problem. Stop it. Instead, focus on the promises of God. At para makapag-focus ka sa pangako ng Diyos, kailangan you are well-versed sa mga pangako ng Diyos. Paano ka magiging well-versed kung hindi mo naman binabasa ang Bible? Ha? Paano? Kapatid, anong pangahawakan mo? Alam niyo ba kung mayroon mang hindi maitatanggi ang Diyos? Yung kanyang mga salita. Hindi niya kayang tanggihan niya dahil sa kanya mismo galing yan. Amen. Kaya kung yan ay ipamumukha mo sa Diyos, wala siyang dahilan para hindi tuparin. Lord, eto ang sabi mo, Philippians 4:19, ginamit mo si Pablo para sabihin ito. Sabi ng Philippians, sabi ni Pablo sa iyong mga salita, that my God shall supply all my needs. Hindi ako, Lord, ang nagsabi. Ikaw mismo sa pamamagitan ni Pablo, isinulat mo yan. Amen? Hallelujah! Sabi mo, Panginoon, Isaiah chapter 55, verse 11, so is my word. Gayon din ang salita, hindi babalik ng wala pangyayari. Jeremiah 1:12, Lord, sinabi mo, inutusan mo si Propeta Jeremias. Sabi mo, binabantayan mo yung mga salita upang ito'y magkaroon ng kaganapan. Amen! Hallelujah! So dapat po well-versed po tayo sa mga pangako ng Diyos para meron ho kayong maipamumuka sa Kanya. Amen? Tulad po ng mga ipinamumuka ng mga anak natin kapag nangako sila sa atin. Di ba sila kung umintok ako ng pinagputi ako pag-aaral mo, bibili mo ako ng tablet. O ikaw nagsabi noon, pinangako mo sa akin yun. O anong gagawin ng magulang? Ha? Bibili. Nangako siya eh. Kasi pag hindi mo binili, eh hindi niya pagpuputihin yung pag-aaral. Tama po ba? Amen. O, ganun din ang Diyos. Ano man ang sinabi mo sa Kanya regarding His promises, gagawin niya. Tutuparin niya. Basta't marinig lang ng Diyos sa mga bibig natin na pinanghahawakan natin ang Kanyang mga pangako. Amen? Hindi pwede rito yung, Lord, alam mo na yun.
Ano nga yun? Eh, alam mo na yun, Lord eh. Sinabi mo sa Bible, o saan sa Bible? Hindi, yun yung sinabi ng pastor namin, Lord eh. Ano nga? Eh, nakalimutan ko na lang, basta narinig ko yun sa sinabi ng pastor namin eh. So, paano magtutugon ng Panginoon? Ha? Sabi ng Romans 10, di ba? With his mouth, he confessed. With his heart, he believed. Sa puso ang tao ay naniniwala at nananampalataya. Sa pamamagitan ng kanyang labi, siya'y nagpapahayag. Kailangang marinig ng Diyos sa bibig natin. It is because what you confess, you will what? Possess. Hallelujah. Praise God. Kaya, mula sa araw na ito, mga kapatid, tigilan na natin na palakihin ang problema. Kadalasan kasi sa mga Pilipino, ang isang maliit na problema, pinalalaki. Yan ang likas sa ugali ng mga Pilipino. Di ba sa pamilya, isang maliit lang na problema, lumalaki. Oh. So bakit natin palalakihin ang problema? Kapatid, tandaan po ninyo, ang Diyos natin ay malaki. Walang problema na maaaring tumapon. No? Praise God. Kaya sinabi niya, ang langit luklukan ko, ang lupa tungtungan ko lang ng paa. Kaya huwag tayong mabagabag, huwag tayong magpadala. Kung ano man yung mga nangyayari at nagaganap sa ating mga paligiran, mga kapatid, praise God, huwag natin itong palakihin sa ating mga imahinasyon at sa ating mga puso at isipan. Ang palakihin natin, yung pananampalataya natin. Tumuon tayo sa pangako ng Diyos, hindi sa mga problema at nangyayari sa ating kapaligiran. Palagpakan po natin ang Diyos. Glory to God. Amen. Kaya nga dito, tignan ninyo, sa tingin ni Brother Ray, ang dami natin. No? Pero pag pinagdikit-dikit ko kayo, kukunti lang tayo. No? Diba? Lumaki tayo dahil nagkaroon ng social distancing. Kaya ang tingin, marami. Positive. Totoo naman, sabi ko ba, kahit siguro tapos na yung pandemic, ganito na lang natin, parang tingin natin palagi, marami tayo. No? Diba? Praise God, hallelujah. So, purihin ng Panginoon Diyos. So, pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita sa ating po. Kayo po ng mga nakikinig at nanonood po sa programang ito, sa Sunday Worship Service na ito na nakabahagi po ng ating paglilingkod ngayong umagang ito. Mga kapatid, tandaan po ninyo, ang Diyos natin ay Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Tayo po tumayo at tayo po manalangin. Hallelujah. Praise God. Glory to God. Hallelujah. Gawin po natin yung huwag kang manganamba. Sabi ni Mate. Hallelujah. Praise be to God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Huwag kang mangangamba o mapapisa. Huwag kang matatakot o malulungkot. Di ka nag-iisa, may kasama ka. Siya'y karamay mo sa tuwing. Huwag
Luwalhati ka namin, O Diyos, sa iyong kabutihan. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos na hindi kailanman nagpapabaya, Panginoon, sa mga pangangailan ng iyong mga anak. Nagmamalasakit at patuloy na nagbibigay ng kahabagan lalo tigit sa mga taong nagdurusa sa kanilang kalusugan. Panginoon, ngayong umaga ito, sa sino mang nakaratay sa mga balik ng karamdaman, sa sino mang mga pinahihirapan, Panginoon Diyos, ng iba't ibang uri ng mga sakit na ito, Panginoon, ilapat po ninyo ang iyong makalangit na kagalingang himala sa kanilang buhay. At ngayong umagang ito, Diyos, sinasaway po namin ang lahat ng uri ng mga sakit sa kanilang mga katawan sa pangalan ni Jesus. Pinangahawakan namin ang iyong mga salita, O Diyos, na sinabi mo sa aklat ng unang Pedro, Lord, sa Kapitulo 2, talatay 22, na sa iyong mga latay kami ay nagsigaling. At ang sabi mo, Panginoon, isinugo mo ang iyong mga salita upang pagalingin ang lahat ng aming mga sakit at karamdaman. Kaya nga itinutuon po namin ang ating mga paningin sa iyong mga pangakong ito, na kailanman ay hindi mo kami pagkukulanin sa lahat ng aming mga pangangailangan, that you will all supply all our needs according to His riches in Christ glory, for you are our great provider, O God. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na nagtutustos sa lahat ng aming mga pangangailangan. At ang iyong pangako, Panginoon, saan man kami pumaroon ay hindi mo kami iiwanan. Ikaw ang Diyos na sasama sa amin at magbibigay ng proteksyon sa amin laban sa mga espiritu ng mga sakit at karamdaman at pati sa COVID-19 ito, Panginoon. Lord, itinataas po namin sa iyo ang bansang Canada, Panginoon, na ngayon ay tumataas po ang kaso ng COVID-19 sa kanilang lugar. Sa bawat probinsya ng Canada, Panginoon Diyos, Lord, ingatan po ninyo ang aming mga kapatid na naroon na nananahan sa bansang Canada. Ilayo niyo po sila sa kapahamakan at sa dulot ng krisis na ito ng COVID-19 ng buong mamamayan ng Canada, Panginoon. Maging ang bansang Amerika na may pinakamataas na kaso. At ang lahat, Panginoon, ng buong bansa, Panginoon, na mayroong matataas na kaso ng COVID-19. Lord, sa oras na ito, nananalig at sumasampalataya po kami na kahit man lumaganap ang COVID sa buong mundong ito, higit kang mas malaki sa COVID-19 na ito, Panginoon Diyos. Hallelujah, hallelujah. Kaya ngayong umagang ito, nananalig po kami sa iyong banal na kapangyarihan na ikaw ang Diyos na siyang matataas at madadakila sa aming buhay. Oh God, we give you praise, we give you glory, oh God, ngayong umaga ito. At simula sa araw na ito, Panginoon, ang iyong mga salita ang patuloy at patuloy na maghahari sa aming buhay. Hallelujah. Oh God, pagpalain ninyo ang aming Operation Tulungan Mission, Panginoon Diyos. Nawa, mas marami pa kaming makalap na donasyon sa aming mga kapatid na maitutulong po namin sa mga nangangailangan, Panginoon Diyos. Humipo ka ng maraming puso, Panginoon Diyos, ng maraming tao na magkaroon, Panginoon, ng damdamin ng pagmamalasakit at pagtulong sa mga naghihikahos at naghihirap namin mga kababayan. Pagpalain po ninyo ang araw na ito sa buhay ng bawat isa na dumalo sa pagtitipong ito, na muli kami ay nagkaroon ng pagkakataong mapaglingkuran ka, maitaas at maluwalhati ang iyong dakilang pangalan sa aming buhay. Ang lahat ng ito ay aming sabot dalangin sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Pwede na po tayong lumapit, mga kapatid, para po sa ating offering. Praise God. Hallelujah. At
mamaya po ng alas 8 ng gabi ay ako naman po ay patuloy na makakasama ninyo sa ating palatuntunan at sa Diyos walang imposible para po sa ating panggabing desisyon. Praise God. So mamaya po gabi ay samahan niyo po ako sa ating po programa. Puri ng Panginoon. Kala ko donasyon eh. Sa'yo yan. Okay na sila, nakatingin na sila. Bilang yan. Maraming salamat po sa ating lahat at tayo ay naririto upang ipanalangin ang mga salaping na liko. Ngunit salamat sa mga salita ng ating Diyos na anahayag ngayong umaga. Nawa ito ay tumimo sa ating mga puso at makita sa ating pamumuhay sa araw-araw. Tunay na nga Diyos ay napakabuti mga anak, mga kapatid. Tunay nga sa panahon ng pandemic, alam ko na walang nagutom sa lahat ng anak ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay umaabot sa lahat ng ating panalangin at tunay na dinirinig niya ang lahat ng ating mga hinihingi. Di nga ba't ang sabi niya, kung kayo'y tatawag sa akin, kayo'y aking diringgin at ipakikita ko sa inyo ang mahiwagang bagay na hindi niyo nauunawa. Jeremiah 33:3. At yan ang mga pangako ng Diyos na ating dapat mga panghawakan. Tunay nga ng Diyos ay buhay at napakabuti ang kanyang mga salita ay makapangyarihan. Ngayong umaga, amin pong kinikilala, Panginoon, at tunay na tinatanggap ng iyong mga salita sa aming mga buhay ay nangyayari at nagaganap maging sa kapaligiran. Subalit, Panginoon, salamat sa bawat kaligtasan ng bawat isa, Panginoon. Ngayong umagang ito, amin pong itinataas ang mga pananalaping na likom. Salamat po sa mga kamay na nagbigay. Patuloy mo, O Diyos, pagpalain ang lahat ng ito at magamit sa iyong gawain, Panginoon. Salamat, maraming salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Kapag tayo may magsitayo na mga kapatid, Bakit muna tayo ng ating awit ng pasasalamat? Pasasalamat.